So ano-ano ba yung tatlong choices na dapat nating ginagawa araw-araw upang matupad natin ang purpose ng Diyos para sa ating buhay? Number 1, make Jesus your top priority. Number 2, anchor your thoughts and speech in God's truth. And lastly, permit God to drive your future. Nawang tanong, bakit kailangan pang bigyan ang Diyos ng permiso ng pangunahan ang buhay ko? Kasi kaibigan, hindi ka pupersahin ng Diyos gaya ng sinabi ko kanina. Binibigyan ka niya ng choice kung papayagan mo ba siya na magmaneho ng buhay mo o hindi. Kaya kailangan nating piliin araw-araw na ibigay sa Panginoong Yesus ang trono ng buhay natin. At siya ang paupuin natin, hindi tayo yung nakaupo. Kung ano ang leading niya, susunod tayo. Kung anong direksyon niya, doon tayo pupunta. Ito yung ibig sabihin na binibigyan mo ng permiso ang Panginoong Yesus na manguna sa iyong buhay. Sabi sa Kawikaan 28:26, hangal ang taong nagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan. Ang taong namumuhay na may karunungan ay ligtas sa kapahamakan. Grabe, sabi sa talata. Take note, hindi ako nagsabi niyan. Tagabasa lang ako. Ang tawag sa mga taong nagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan ay hangal. Ang ibig sabihin ay wala sa equation ng buhay niya ang Diyos. Ang anumang choices na pinipili niya ay ayon lang sa kanyang sariling pagkaintindi. At hindi nito tinatanong ang Diyos kung anong kalooban niya. Pero tignan mo ang kabaligtaran ng hangal ay karunungan. Sila yung pinagkakatiwala sa Diyos ang lahat ng kanilang desisyon. Lord, bagamat malaki talaga ang sweldo na ino-offer sa akin dito sa isang company na to, gustong-gusto ko ito at kaya ko ito. Pero sabi mo, i-disciple ko yung aking asawa at mga anak at ang mga taong dinadala mo sa akin. Hindi ko ito magagawa dito sa bagong trabaho dahil iba yung oras at malayo ang lugar na ito na aking papasukan sa aking pamilya. Kaya magtitiwala po ako na susunod sa inyo. Ikaw na po ang manguna sa buhay ko. Lord, ang asawa ko nagloko sa akin. Sa aking pansariling pag-iisip ay ayoko na sa kanya at gusto ko na makipaghiwalay. Pero sabi mo, ang pagmamahal ay walang kondisyon. Ang sabi mo ay kinamumuhian mo ang divorce. Kaya Lord, ipagkakatiwala ko sa iyo ang aming relasyon. Mamahalin ko ang aking asawa ng walang kondisyon. Alam mo, nakakalungkot kaibigan kasi may mga taong nagsasabi na tinanggap nila ang Panginoong Yesus bilang tagapagligtas. Kaya lang, hindi naman tinanggap ang Panginoong Yesus bilang Panginoon. Kaibigan, tanda mo na ang Panginoong Yesus ay Panginoon. Kahit hindi mo siya tanggapin bilang Panginoon, hindi ito magbabago dahil Panginoon pa rin siya kahit anong mangyari. Kaya nga para sa ikabubuti mo ay kailangan mong magpasailalim sa kanyang pamumuno at pangunguna sa iyong buhay. Ang ibig sabihin ay hindi mo siya gagawing lisensya lang para makapunta sa langit. Kung hindi itatalaga mo ang iyong sarili para sumunod sa iyong Panginoon o boss ng iyong buhay. Ang ibig sabihin ng salitang Lord sa Griego ay supreme in authority. Kaya pag sinabi nating tinanggap natin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon, ang ibig sabihin nito ay hinahayaan na natin na siya ang maging supreme authority o controller ng ating buhay. Ang ibig sabihin, ikaw ay susunod sa bawat utos at direksyon ng iyong Lord. Bakit? Kasi dahil sa siya ang supreme authority ay ang utos niya ang mag-override ng lahat ng klaseng utos sa iyo. Kapag siya ang Panginoon ng iyong buhay, ay ang kalooban niya ang magsasantabi ng lahat ng iyong kalooban o kagustuhan. Sabi ni David Platt, the road that leads to heaven is risky, lonely, and costly in this world, and few are willing to pay the price. Following Jesus involves losing your life and finding new life in Him. Grabe, ang ibig sabihin ng pagiging alagad ng Panginoong Yesus ay hindi ka na mabubuhay para sa sarili mo. Kung hindi mabubuhay ka na para sa Panginoong Yesus na tinanggap mo bilang Panginoon. Kaya tingnan natin kung paano natin ibibigay ang ating manibela sa Panginoong Yesus. Una, we must submit our ways. Sabi sa Kawikaan 36:6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang ibig sabihin ng alalahanin ay picture ng parang nakapako ang iyong focus at attention sa Diyos para sa iyong mga ginagawa.
Nakatingin ka sa Panginoong Hesus habang nag-aalaga ka ng iyong anak, habang naghahatid at sundo ka sa kanila. Nakatingin ka sa Panginoong Hesus, Lord, tulungan mo mga anak ko na makilala ka. Lord, tulungan mo ako na makita nila sa akin na tayo ay may malapit na relasyon. Na makita nila sa akin kung paano ako mag-respond ng pagmamahal sa kanilang tatay na hindi mabuti yung ginagawa. O kaya habang ikaw ay nagtatrabaho, ay nakatingin ka sa Panginoong Hesus. Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na makapagbahagi ng mabuting balita sa aking mga kasamahan. Tulungan mo ako maipakita sa kanila na ako ay alagad mo. Na-offend ako sa sinabi ng aking kasamahan, pero Lord, tulungan mo ako na mahalin pa din siya upang makita niya na ako ay totoong nakatanggap ng pagmamahal mo. Kaibigan, ito ang ibig sabihin ng inaalala mo ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Sinisigurado mo na ang iyong mga choices ay ayon sa kalooban at kapamaraanan ng Diyos. Kinikilala mo na ang pamamaraan niya ay hindi isang option, kung hindi ito ay utos at ito ay direksyon na dapat sundin. Kaibigan, kailangan dumating ka sa point na araw-araw sa iyong mga choices ay sinasabi mo, Lord, thy will be done. At pag ginagawa mo ito, ay sabi sa talata, ay tinuturo niya sa iyo ang tamang landasan. Ibig sabihin ay, hindi ka maliligaw at hindi ka magkakamali. Sabi ni Winky Pratney, God does not guide those who want to run their own life. He only guides those who admit their need of His direction and rely on His wisdom. Now, maaaring ikaw ay lumaki sa isang hindi magandang sitwasyon at ang iyong mga magulang ay hindi naging magandang halimbawa sa iyo. At ikaw ngayon ay sumusunod sa kanilang yapak. Kung ano ang ginagawa sa iyo ng iyong tatay ay ginagawa mo din sa iyong anak. Mali, kaibigan. Hindi porket ang tatay mo ay lasinggero, sugarol, palamura at maintin ng ulo ay dapat maging ganun ka din. O okay lang sumunod ka sa yapak nila. Mali, kaibigan. Hindi porket ang nanay mo ay palaging busy at walang time sa iyo nung ikaw ay maliit pa, ay dapat maging ganun ka din sa iyong mga anak. Mali, kaibigan. Ipasakop mo sa kapamaraanan ng Diyos ang pagpapalaki sa iyong mga anak. Sabi sa 1 Corinto 13:11, nung bata pa ako, ang aking pagsasalita, pag-iisip at pangangatwiran ay tulad ng sa bata. Ngunit ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga ugaling bata. Kaibigan, simulan mong iwanan ang mga maling nakagisnan at nakasanayan at simulan mong ipasakop ito sa kapamaraanan ng Diyos. Permit God to drive your future. Kuya Mike, ang dami ko ng mistake. Kaibigan, tanda mo ito. Pagdating sa ating mga pagkakamali, mamimili ka lang. Gusto mo ba na ang mga pagkakamali mo ang maging daan para lalo kang bumagsak at manghina? O pipiliin mo na gawin ang mga mistakes na yan bilang learning experience upang magpalakas sa iyo? Na-realize ko na ang mga disappointments, defeats, failures ay instrumento ng dyablo para ka pabagsakin. Pero instrumento din naman ng Diyos ang mga mistakes natin para ikaw ay palakasin. Ang tanong na lang ay kanino mo ipapagamit ang mistakes mo? Sa dyablo o sa Diyos? Kanino ka makikipag-cooperate? Sino ang pipiliin mo na manalo sa buhay mo? Ang Diyos o ang dyablo? Kaibigan, balik ka kay Lord. May nagsabi, it is never too late to do the right thing. It is your decisions and not your position that determine your destiny. Kaibigan, gusto ba magkaroon ng totoong tagumpay sa mata ng Diyos? Permit God to drive your future. Sumunod ka din sa Kanya sa utos niyang ipagamit mo ang iyong sarili para sa Kanyang kaharian. Maaaring sinasabi mo, Kuya Mike, hindi ko naman pinipigilan ang ibang tao na lumapit sa Diyos. Wala lang talaga akong time. Kaibigan, mali pa rin. Basahin mo itong sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 12:30. Ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. Kaibigan, ito yung tandaan mo. Hindi ka pwedeng maging neutral kung hindi kasama ka sa gawain ng Panginoong Hesus na pagliligtas sa naliligaw. Kaya maniwala ka o hindi, kung hindi ka kasama sa gawain ng Panginoong Hesus sa pagliligtas niya sa naliligaw, hindi ka sumasali sa mga pagpapalago na gawain para ka masanay sa pagbabahagi ng mabuting balita at paggawa ng alagad, hindi mo pinapalago yung pagmamahal mo sa Diyos, hindi mo pinapagamit ang iyong time
talent at treasure sa Kanya. Minsan active ka, minsan hindi. 50-50, walang commitment. Kaibigan, ayon sa talata, ikaw ay nagkakalat. Kung hindi ka kasama sa pag-harvest o pagtitipon ng mga nililigtas, ay kasama ka sa nagkakalat. Kung hindi ka part ng solution, ay part ka ng problema. Kaya kaibigan, tanungin mo ang iyong sarili, nakikita ba sa aking mga choice na hinahayaan ko na ang Panginoong Hesus ang nagmamaneho ng buhay ko? Ako ba ay nagbubunga ng mabuting ugali at nagbubunga ng mga kaluluwa para sa kaharian ng Diyos? Ano ang pruweba na nakikita sa buhay ko na binibigyan ko ng permiso ang Panginoong Hesus na pangunahan ng aking buhay? Kaibigan, kapag nakita mo na ikaw ay nasa middle ground o neutral lang, ay pagsisihan mo ito at simulan mo magpasakop sa panawagan ng Diyos sa iyo. Sabi ni Alison Gapabot, remember, if you're heading in the wrong direction, God allows U-turns.